Huwag mamintas o punahin ang mga deboto o hindi deboto. Huwag mong punahin ang mga deboto o hindi deboto. Sa halip, suriin mo muna ang iyong sariling kalagayan at sikaping linisin ang iyong sarili. Minsan, may ilang deboto na ipinadala upang magtayo ng center ng pangangaral sa Bengal. Pinagsikapan nilang gawin itong isang magandang templo. Nagtrabaho sila araw at gabi. Nang dumating si Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati upang i-install ang mga deity, labis siyang natuwa at nagtanong tungkol sa isang brahmachari na masigasig na tumulong sa mga paghahanda. Sinabi ng kanyang mga alagad, "Guro, siya po ay nalulong sa isang babae. Pinagalitan namin siya ng husto dahil sa kanyang ginawa, kaya siya ay tumakas." Sumagot si Srila Bhaktisiddhanta, "Ayaw kong magtayo ng center ng pangangaral dito at ayaw ko ring mag-install ng mga deity. Sa mundong ito, dumadanak tayo ng daan-daang galon ng dugo upang mailigtas ang isang tao mula sa mga kuko ng maya. Kung siya ay nagkamali, iyon ay malilinis sa pamamagitan ng paglilingkod kay Hari, Guro at sa mga Vaishnava. Ngunit dahil sa inyong paninisi, siya ay umalis. Ayaw kong manatili rito. Hanapin ninyo siya at dalhin sa akin. Kung hindi, ako na mismo ang aalis." Sa kanilang labis na pag-aalala, sinimulan ng mga alagad ang paghahanap sa brahmachari. Si Madhava Maharaj na noon ay tinatawag pang Hayagriva Brahmachari ang nakakita sa kanya. Humingi siya ng tawad at inanyayahan itong bumalik. Napaiyak ang brahmachari at nagsabing, "Naglilingkod ako rito sa isang kumpanya ng relo, ngunit hindi ako masaya. Gusto kong bumalik, pero iniisip ko, paano ko maihaharap ang aking muka, kaya hindi na ako bumalik." Agad siyang tumakbo pabalik, umiiyak patungo kay Srila Bhaktisiddhanta. Iniisip na siya ay mas maawain pa kaysa kay Krishna mismo. Sa isang iglap, napawi ang lahat ng kanyang mga anarta o mga di kanais-nais na hilig at pag-uugali. Sinabi ni Bhaktisiddhanta sa kanyang mga alagad, "Ang aral dito ay hindi natin dapat husgahan ang sinuman, maging deboto man o hindi." Pagkatapos, binanggit niya ang isang sloka. Sinasabi ng kataas-taasang Panginoon, hindi dapat purihin o husgahan ang sinuman, ang likas na kalagayan at mga gawain ng ibang tao. Sa halip, dapat niyang makita ang mundong ito bilang simpleng kombinasyon ng material na kalikasan at ng mga kaluluwang nagtatamasa. Ang lahat ay nakasalalay sa absolute truth. Ang sino mang mahilig sa pagpuri o pagbatiko sa katangian at pag-uugali ng iba ay agad na malilihis mula sa kanyang sariling pinakamabuting interes dahil sa kanyang pagkakagapo sa ilusyon ng dualidad. Srimad Bhagavatam 11th Canto 28.1 hanggang 2. Nagpatuloy si Bhaktisiddhanta, "Napakahirap iligtas ang isang tao mula sa kuko ng maya. Kung may pagnanasa o anumang iba pang attachment sa kanyang puso, mawawala rin iyon kalaunan kung siya ay patuloy na umaawit, nag-aalaala at nakikinig sa harikata. Mag-ingat kayo, huwag niyong punahin ang mga deboto o hindi deboto. Suriin ninyo muna ang inyong sarili at sikaping linisin ang inyong puso
Mayroon bang pagnanasa sa inyo? Mayroon ba kayong pandilin lang sa inyong puso? Dapat iyon ang inyong ipag-alala, hindi ang ibang tao. Si Sri Guru at si Sri Krishna ang may pananagutan sa kanila. Wala kayong magagawa upang tulungan sila, kaya wala rin kayong karapatang pumuna. Haribol.